On. Ay, hello. Good afternoon. Good afternoon sa mga nakikinig. Magpasalamat na ho ba tayo? Tapos na ho yung series ng kaartihan. Kaartihan, ano ba yan? Ang drama sa Senado, Prof? Oo. At least nakapagtrabaho na sila kahapon. Oo. Pero yung iba hindi po nagpakita. Oo nga meron pa rin. Pero alam mo, sila na rin ang uusigin ng mga taong bumoto sa kanila. Siyempre, nasa kanila na yon pag hindi sila sumipot. Kasi dahil meron ng talagang majority na mahirap ng questionin, siyempre, uusat na yung trabaho sa Kongreso o sa Senado. Ngayon, kung hindi sila magpapakita, bahala na silang mag-explain sa mga taong bumoto sa kanila, di ba? Kasi hindi na maganda sa tingnan, kumbaga. Pero yung sabi ko nga ho kahapon, yung mga buwan, araw na nawala, paano ho kaya mapupunan yun, Professor? Kailangan nilang i-fast track, no? And given na meron pang impeachment trial sa susunod na buwan, medyo talagang merong maaantala. Pero sabi naman nila, maggagawa sila ng schedule na na hindi masyadong maapektuhan yung mga legislative duties nila. Sige, tingnan natin. Professor, sa inyo pong basa, pasado ba bilang Senate President si Ginoong Gatchalian? Well, yeah, of course. Kasi wala naman ng silang choice talaga, di ba? Kailangan nila ng someone who's fresh, no? Sa paningin ng mga tao, no? Sa paningin ng taong bayan. And to that extent, na fulfill yun ni Senate President Gatchalian. Pero hindi siya lawyer. Oo, hindi nga siya lawyer. Tapos hindi ba pinalitan din nila yung kung may kinalaman to sa impeachment trial, pinalitan nila na pwede nang ang presiding officer, hindi necessarily yung Senate President. So may i-expect tayo na probably may posibilidad na hindi si Senate President ang presiding officer. Oo. So, okay. Ang sinasabi ho ay si Senador Chis Escudero. Sa tingin niyo ho ba may impact ito sa impeachment trial ni VP Sara? Alam mo, malaki talaga ang impact. Kung nung nabalitaan ko yan, syempre, bahala ako. Kasi, meron kasing bagahe si Senator Chis Escudero. Meron siyang alleged involvement sa flood control scandal, may mga kasong nakaambang, di ba? Tapos yun ding forthwith na diskurso nung nakaraang taon, no, bago yung 2025 elections, yung last Congress. So hindi din maganda na parang ang perception ng mga tao, meron siyang kinikilingan, hindi ba? At least doon sa mga hindi sumusuporta kay VP Sara. So tila yung dalawang bagaheng yun, parang sa akin, medyo kung may mga pagpipilian, hindi siya dapat. Bagamat abogado siya, no? Nalulungkot din ako na parang bakit laging may kaakibat na dapat abogado, di ba? Kasi kung kailangan abogado, di sa korte na lang sana talaga ang impeachment. Hindi ba? So ang tingin ko ang mas importante talaga, yung integridad. Pag sinabi kong may integridad, hindi ko sinasabing kailangan santo ang maging presiding officer, no? Kailangan lang, hindi ko rin sinasabing lahat sila o lahat may kasalanan o lahat sila guilty. Pero ang kailangan, walang bahid ng something na controversy, lalong-lalo na may kinalaman sa korupsyon. Professor, sandali hindi mo naman sinasabing walang integridad si Ginoong Escudero. Hindi ko sinasabi yun. Ang criteria dapat na tingnan ay yung integrity. Bakit ko sinasabing, at credibility, bakit ko sinasabi yun? Kasi lalong-lalo na ang Senado ngayon kakatapos lang nung tila madilim at magulong episode nila, no, itong nakaraang buwan. Ngayon kinakailangan nilang ibangon yung integridad ng Senado, lalong-lalo na't merong looming impeachment trial. Kailangan ang kilos nila ay maging kapani-paniwala at katanggap-tanggap sa
mga mamamayan, regardless kung pro-conviction sila o hindi. Kasi sa akin, kahit meron akong personal na gusto na verdict dito sa impeachment, para sa akin, sa pangkalahatan, ang mas importante, yung verdict ay kapani-paniwala. Professor, hindi akma sa madaling salita si Ginoong Escudero as presiding officer. Para sa akin, no? And I'm speaking as someone who studies politics, no? Hindi so sa akin hindi kinakailangang abogado, no? Kung nawawalan sila, kung feeling nila si Chis Escudero na lang at si Kiko Pangilinan ang natitira, di ba? Hindi kailangan abogado. Meron namang, syempre, ang nagagawa lang ng abogado, nagpa-facilitate yung knowledge about procedures dahil bilang na ituturo na siguro ito sa law school. Pero ibig sabihin, meron namang mga staff, meron namang mga kapwa-senador, meron namang pwedeng, alam mo yun, mag-guide. Ang kailangan yung katanggap-tanggap ang kilos, ang aksyon, at ang mga pananalita. Yun ang mas kailangan ng taong bayan. Okay. Professor, may napipisil ka ba kung ikaw ang tatanungin? Wala akong napipisil. Alam ko hindi yata gusto ni Francis Pangilinan, ano? So, sa tingin niyo po okay si Ginoong Pangilinan? Sa akin, kung i-insist nila na abogado siya, kasi wala siyang kinasang... Well, meron na naman pala siya doon sa maleta. Maleta. Ko alam, pero... Picture lang naman yun. Oo, ano? Picture lang po yun. Napakalayo. Oo. Yun na nga eh. Yun din ang... itong mga nakaraang usapin sa Senado, talagang lahat ito, ang punteriya ay magkagulo. Na lahat ng senador pagsuspetsahan para maging hindi credible kung ano man yung impeachment trial na mangyayari. Okay. Professor, as a political science professor, anong patutungan ng impeachment kung uupo ang isang Escudero? Kasi siya yung naging problema last year eh. Sa impeachment din eh. Oo. Pero syempre, yung ganung, kaya nga, yun ang mangyayari, no? Pag maraming magdududa, masyadong mapaparanoid, konting kibot niya lang yung mga tao, no? Remember, this is going to be live stream. Tama. Diba? So, ang kailangan kasi ngayon ng Senado maging maayos, eh. Diba? Ngayon, kung ikaw ang iluluklok, makakadagdag sa gulo, yun yung problema doon. But of course, I understand the choice, no? Kung si Senator Escudero, dahil abogado siya, karoon na rin yata siya ng experience sa mga nakaraang impeachment. So yun. At hindi ko alam kung kasama to dun sa kondisyon, sa pagsali niya. Oo, no? So kasi napag-usapan na to before na media na rin ito, no? And naiintindihan ko rin kung bakit siguro papayag na, no, yung kasalukuyang leadership. Kasi nga talagang na-pressure din sila to come up with 13 people. And tingnan natin, baka naman inaano lang nito, no? Pina-flag lang nila na baka si Senator Chis, hahayaan nila yung public kung uubra sa publika ito. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na regalo sa kanya itong posisyon na ito para lumipat lang sa block na to, sa blocking to? Hindi ko kasi alam dahil wala naman tayo dun sa group chat nila, di ba? Pero, siyempre, kapag siya ang naluklok doon, hindi mo maiaalis sa diwa ng taong bayan na tila ito yung kapalit, di ba? Pero syempre, sasabihin naman nila, hindi tayo pwedeng maging purist kasi oras de peligro na, kailangan na magtrabaho yung Senado. So I'm pretty sure yung majority ngayon, yung leadership ngayon ng Senado, inano rin nila yan tinimbang eh. Ano ang mas mahalaga, yung ganito ba o ganito ba? Pero tila, nanaig na kailangan ng magtrabaho ang Senado, di ba? May payo kayo kay attorney at Senator Cayetano, mukhang dinamdam niya hindi na nagparamdam. Oo nga oo. Sana maging siya, kasi alam mo, siya rin ang minus sa akin bilang titingnan din yung pananaw ng mga botante, yung mga ordinaryong mamamayan,
ang dali kasi nung optics makikita mo lang walang upo, wala siya doon sa upuan mo. O di, hindi mo na kailangan pang, yung mga busy sa trabaho nila, hindi mo na iisipin na mag-iisip pa sila ng malalim, so isipin nila, absent. Ang absent, whether sa trabaho o sa eskwelahan, siyempre, alam natin, iba yung iniisip natin, di ba? So, yung career niya rin ang maapektuhan sa aking palagay. Yung mga nakikinig, Professor, ano ang dapat gawin ngayon? Inaayos na lang sila. Tingnan natin kung maayos. Ano ang mga dapat namin gawin? Sa akin, makinig tayo ng mabuti sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa impeachment trial, maging mapanuri tayo lalong-lalo na sa fake news, no? Diba? Alam ko napakadaling malulong sa fake news kasi kung ano na yung dumadating sa Facebook mo, yun at yun na yung naririnig mo. Pero maganda pa rin at suriin yung media organizations na credible, katulad halimbawa nitong programa nyo, at saka yung mga iba pang kumbaga tumingin ka ng tatlo sa labas ng echo chamber mo na Tama. tatlong balita tungkol sa isang issue. No? Kung wala doon, hindi totoo ito. No? Ibig sabihin, yun yung magiging kalaban siguro. No? Oo, kaya maganda rin na mapapanood natin live para madali natin pero hindi pa rin maiwasan, nagagawa ng mga videos yung iba, may dudugtong, may splice, lalo na may AI. No? So, siguro maging mapanuri. And should be, di ba, sa lahat-lahat ng languages, lingwahe, Ayan, local dialects rather. Napakaganda rin ng mungkahi yan. Oo, napakaganda rin ng mungkahi yan. Oo, maganda rin may mapapanood ka na may mga kasama ka. Para ma-explain sa'yo. Para may possibility na iba-iba kayo ng kuro-kuro. Kasi yan ang problema sa atin ngayon, hindi na tayo nanonood ng news na may mga kasama. Nung araw kasi TV, di ba? Ang news, sabay-sabay niyong papanoorin. Otherwise, hindi mo na mapapanood. Ngayon kasi, kahit kailan mo pwedeng manood, at ikaw na lang mag-isa. Oo, sa Wala cellphone. ka nakakausap. Napakadaling gumawa ng mga konklusyon at opinyon. Professor, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon, ma'am. Maraming salamat. Thank you. DCXL. Si Professor Jean Castro ng Department of Political Science, UP Diliman.